Hey, ako si Verts at welcome sa aking channel. Ngayon, masasaksihan ninyo ang ilan sa mga nakakatakot na video sa social media ngayong linggong ito. Kaya pindutin mo na ang subscribe button para sa mas marami pang content katulad ito. Palaging sinasabi ng girlfriend ni Taylor na may multo ang bahay nila, pero binabalewala lang niya iyon. Para sa kanya, ang mga kakaibang ingay ay gawa lang ng lumang sahig. Hindi siya naniniwala sa mga multo. Isang gabi, habang nasa trabaho ang girlfriend niya, mag-isa si Taylor na naiwan sa bahay. At noong gabing yun, may nagbago. Nag-record siya ng video gamit ang kanyang cellphone, sinusubukang patunayan na wala namang kakaiba. Pero saka may nangyari. Nang panoorin niya ang video, wala namang tao roon. Dahil sa kaba, bigla siyang sumuntok sa hangin, sinusubukang tamaan kung ano man ang gumagawa ng ingay. Pero wala pa rin. Mula noon, hindi na lang naniwala si Taylor sa sinasabi ng kanyang girlfriend, naniwala na rin siya sa mga multo. Bandang ika-6 ng umaga nang dumating ang isang manggagawa sa cafe para sa kanyang maagang shift. Hindi niya inaasahang may magiging customer sa ganong kagang oras, ngunit habang papalapit siya sa pasukan, may isang taong naghihintay na pala sa labas. Mahirap matukoy kung saan nakaharap ang figure, hanggang sa mas lumapit siya at napagtantong diretso itong nakatitig sa loob. Bigla, may nangyari. Ikaw, ano ang gagawin mo kung mapunta ka sa ganitong sitwasyon? Isang babae ang casual na nagre-record ng sarili habang kumakanta. Sa una, tila normal lang ang lahat, hanggang mapansin mo ang nasa likuran. Sa hagdan sa likod niya, may isang kamay na biglang lumitaw, nakakatakot ang dating, at agad ding nawala. Sa sobrang takot, tinawagan niya ang kanyang asawa. Mabilis itong umuwi at hinalughog ang buong ikalawang palapag, ngunit wala siyang natagpuan, ganap na walang laman ang bahay. Mas lalo pang nakakakilabot, ang kanilang anak. Paulit-ulit itong nakatitig paitaas sa hagdan, tumatahol na parang may nakikita itong hindi nakikita ng iba. Isang Reddit user ang nagbahagi ng isang nakakakilabot na insidente. Ang lalaking dati nang nasampahan ng kaso dahil sa pang-iistok sa isang babae ay ipinagpatuloy pa rin ang kanyang nakakabahalang pag-uugali sa kabila ng mga babala. Sa kabutihang palad, nakunan ng video ng babae ang kanyang kilos, at sapat iyon bilang ebidensya. Isang home security camera ang nakahuli ng isang kwago na tahimik na nakaupo sa isang rehas, nakakatitig ng nakakakilabot papasok ng bahay. Medyo nakakatakot ito, pero sa isang banda ay cute rin. Sa una, parang walang kakaiba. Ngunit nang mas pagmasdan, may napansin silang isang bagay na nakakapangilabot. Ang inaakalang kwago ay tila isang tao pala, nakasuot ng maskarang kwago, na sinusubukang makihalo o pagmamasdan ang ari-arian ng hindi napapansin. Ang nagsimula bilang isang simpleng sandali ng hayop ay biglang naging parang eksena mula mismo sa isang horror movie. Kakalipat lang ng lalaking ito sa isang bagong bahay. Hindi pa siya lubusang nakakaayos nang biglang magsimulang tumitig ng matindi ang kanyang aso sa isang silid. Wala namang malinaw na dahilan. Walang tunog, walang galaw. Bigla na lang, may nangyari.
At hindi yun ang huling beses na nangyari. Dahil sa reaksyon ng aso, naging mas totoo ang buong pangyayari, isang bagay na hindi mo basta-basta mapeke. Posible kayang may multo ang bahay. Isang TikToker ang nag-file ng sayaw sa isang tahimik na paradahan na walang kamalay-malay sa nangyayari sa likod niya. Nang lumihis siya sa kanan, biglang lumitaw ang isang kakaibang anyo sa likod niya, malapit na halos mahawakan. Agad siyang tumalon pa kaliwa, at nawala ito sa paningin. Nakakakilabot dahil hindi naman lumitaw ang aninong iyon kanina pa kahit noong nagsimulang sumayaw siya sa mas malayong bahagi ng frame. Walang malinaw na sandali kung kailan ito pumasok, nandyan lang siya. Ano sa tingin mo yun? Ang TikToker na si Tanner J. Shelton ay nag-aalaga ng mga bata nang hindi niya alam ang malapit nang mangyari. Kakatulog lang niya ng mga bata. Mga bandang 10:30 ng gabi, narinig niya ang tawa. Akala niya muling gising ang mga bata, kaya tiningnan niya ang baby monitor. Ngunit sa halip na makita ang mga bata, may nakita siyang ibang bagay. Mukha itong kamay na umaabot sa crib ng sanggol. Agad na nagmadaling pumunta si Tanner sa kwarto upang tingnan, ngunit wala siyang nakita. Noong gabing iyon, nangako siya sa sarili na hinding-hindi na siya muling magbababisit. Noong nasa ika-10 baitang pa ang may-ari ng litrato, biglang kumuha ng mabilis na larawan ng kanyang kapatid habang sila ay nakasquat. Makalipas ang ilang panahon, nang muli nilang tingnan ang litrato, may napansin silang kakaiba. May isang maputla at maputing anyong parang multo na nakatayo sa likuran nila. Mistula itong isang matandang babae na nakadusters o panggabi, at tila may hawak pang sigarilyo. Ang mas nakapagtataka, wala namang ibang tao roon. Dapat ay sila lang ang nasa lugar na iyon. Isang driver ang papalapit sa pulang ilaw trapiko sa Sapporo, Japan, nang may mapansin siyang kakaiba. Sa mismong gitna ng kalsada, may isang babaeng nakatayo. Nakatitig lamang siya ng walang emosyon sa mga paparating na sasakyan. Para bang hindi man lang niya napapansin ang mga ito. Dahan-daang dinaanan siya ng driver, hawak ang kanyang telepono at kinukunan ng video ang babae habang nananatili itong nakapirmi, parang isang estatwa, sa gitna ng kalsada. Isang Reddit user ang kamakailan ay nagbahagi ng isang nakakapangilabot na kwento tungkol sa kanyang kaibigan at sa 79 na taong gulang nitong lola na may dimensya. Kakapatulog pa lamang sa kanya, walang anumang kakaiba. Ngunit nang tingnan nila ang CCTV footage kinabukasan, may napansin silang isang bagay na kakaiba. May maririnig na malalalim at nakakakilabot na mga boses sa loob ng silid. Wala namang mga bisita, walang nakabukas na telebisyon, walang telepono, at ang bahay ay may bakod na walang palatandaan na may pumasok o lumabas. May ilang nanood ng video na nagsabing malinaw nilang narinig ang isang boses na nagsasabing, "Matulog ka na." Marahang sumagot ang lola, o marahil ay ganoon ang tunog nito. Sa pinakadulo ng video, maririnig ang boses na nagsabing, "Mahal kita." Sino ang nakikipag-usap sa kanya sa dilim? Isang pagbisita ba ito mula sa isang taong matagal nang pumanaw?
Ang urban explorer na si Chris Hill ay nakabisita na noon sa abandonadong bodega na ito at nakakuha siya roon ng ilang tunay na nakakatakot na mga sandali. Sinabi niyang hindi na siya kailanman babalik, ngunit may kung anong puwersang nagtulak sa kanya upang muling bumalik. Sa pagkakataong ito, lalo pang naging delikado ang mga nangyari. Muling tinahak ni Chris ang dati niyang dinaanan habang nagse-set up ng mga infrared camera at patuloy na ini-explore ang bahagi ng gusali na hindi pa niya lubusang nasusuri. Isang mahinang bulong ang umalangaw-ngaw sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito narinig ni Chris. Ang mga sumunod na pangyayari ang magpapatakbo sa kanya palayo. Kasabay nito, may nakuhang kakaiba ang kanyang infrared camera. Ipinakita nito ang isang presensyang gumagalaw sa loob ng gusali. Determinado si Chris na malaman kung ano ang sanhi ng nakakatakot na pinuminon, kaya inilagay niya ang kanyang kamera sa pinakamataas na palapag. Ngunit habang naroon siya sa itaas, ito ang nangyari.
Marahas na itinulak si Chris pabagsak ng isang puwersang hindi nakikita at nawalan siya ng malay. Nang siya ay magising, hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit at tumakas palabas ng gusali. Nagre-record ang babae ng kanyang mga aso nang bigla silang kumilos ng kakaiba, parang may nakita sila. Pero wala namang tao roon. Nakita rin iyon ng babae. Handa na ang mga aso para matulog. Dahan-daang lumitaw ang isang madilim na anyo malapit sa kwarto. Hugis tao, pero sobrang anino, sobrang tahimik, at hindi natural. Walang makakasabi ng tiyak kung ano ito. May ilang nagkomento na ang sinabi niya, na, isang payapang gabi lang, ay tila masyadong normal. At ang reaksyon ng aso, kamakawag ang buntot parang kilala nito ang anyo, iniisip ng iba na baka ang kanyang kapareha lang yun. Pero haka-haka lang yun. Malamang, hinding-hindi natin malalaman ng tiyak. Habang nananatili sa isang hotel sa Columbus, nagpasya ang isang babae na i-video ang bagyo sa labas ng kanyang bintana, umaasang makuhanan ang kidlat at malakas na ulan. Nang kanyang balikan ang mga kuha, may isang kakaibang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, isang aninong lumitaw at mabilis na gumalaw sa screen. Noong panahong iyon, ang tanging kasama niya sa kwarto ay ang kanyang anak na babae, na nasa ikalawang silid. Hindi maaaring ang anino ay ang kanyang anak. Gumalaw ito ng walang tunog. Kung bata iyon, maririnig ang mga hakbang. Ano nga ba ang nahuli ng babaeng ito sa hotel?